Part 2, agad-agad. Number 5, inom ka ng maraming tubig, be. Lalo na kung on diet ka or nagpa-fasting ka, yun talaga yung panlaban mo sa dehydration at saka para ma-feel mo na busog ka. Ako ginagawa ko yun first thing in the morning. Yun, umiinom ako ng maraming tubig, at least 2 glasses of water. Tapos, bago ako kumain, pagkatapos ko kumain, bago maligo. Basta meron nga akong dinownload na app ilalagay ko na lang dito. Yan, may dinownload ako na app para ma-monitor ko or ma-remind ako na kailangan kong uminom ng tubig at saka kailangan ko ma-meet yung goal ko for the day. Number 6. Tama ba? Baliktad. Ulit. Number 6. So, yon kailangan natin na mag-black coffee or tea in the morning. Tulong siya para ma-feel natin na busog tayo. Malaki talaga yung tulong, lalo na kung di naman acidic. Sa akin based sa experience ko to. Ako yung tipo ng tao hindi talaga nagkakape. Hindi talaga. Pero dahil nga based sa research ko, tsaka doon sa mga napapanood ko na nagka-Caldef, tsaka yung mga iba rin na content creators na nagawa nila yung journey nila with the help of black coffee. Ayun, so na-try ko. Sa una, oo, mahirap. Pero hindi naman ako kasi masyadong sa mapapait. Favorite ko rin kasing ampalaya. Yun. Tsaka minsan bitter ako Charot! So, yan nga. Kaya nakapag-adjust naman ako agad. And malaking tulong talaga siya. Ginagawa ko ngayon yun every morning. Tapos, kapag mga bandang hapon, yan, nagba-black coffee din ako. Number 7. Huwag kang matakot mag-cheat day, be. Ako nung una, yan yung iniiwasan ko Kaso, na-realize ko na pwede ko naman bawiin kinabukasan or sa mga susunod na araw, di ba? Kaya nga meron tayong target na weekly maintenance calorie, di ba? Merong ganun sa TDEE, di ba? Merong per day, merong weekly, ganyan. So, kung nakagamit man ako ngayon ng excess doon sa limit ko, pwede ko naman siyang bawiin sa susunod na araw. Pwede kong hati-hatiin yun hanggang sa mapunan ko doon sa week na yun. Yun madalas ginagawa, alam ko, nung mga nagtitimbang na weekly, para at least, ganun pa rin, same pa rin naman yung magiging resulta niya. Tsaka, wag mong i-restrict masyado yung sarili mo. Kasi kapag wala kang cheat day, bigla-bigla, katulad ko, dati wala akong cheat day, kaya bigla-biglang nagkaroon ng, yung mga tukso, ganyan. Hindi ako prepared kung ano yung dapat kong gawin kapag bigla ako nag-cheat day, ganyan, kaya nagiging OA ako. Pero normal lang naman pala yun, at saka at least para naman talaga ma-enjoy mo yung journey mo, di ba? Yan, okay lang yan. So, ituloy mo lang, lalo na kung para sa banding ng pamilya, di ba? Papayag ka ba naman na may banding, hindi ka sasama, B? Syempre hindi. Mas importante yun. Kaya nga natin to ginagawa na mas maging healthy. Hindi lang naman para sa sarili natin, kundi para rin sa pamilya natin. Di ba? Kaya bigyan natin sila ng time at huwag matakot mag-cheat day. Number 8. Paminsan-minsan, dumadating ako sa time na tinatamad ako na magtimbang. Opo, tinatamad po ako magtimbang. And ngayon, napaglalaroan ko na siya. Since 1 month naman na ako medyo kalkulado ko na, lalo na everyday ako nag-weight, diba? Meron akong mga notes na tinitignan ko kung alin ba doon yung mga pagkain na kinakain ko na, kumbaga yung kahit maramihan yung kinakain ko is ganun pa rin naman yung nagiging resulta ng weight ko kinabukasan or namimit ko pa rin yung goal ko kinabukasan. Yun, ninonote ko yung mga pagkain na yun. Kaya minsan hindi ko na sila tinitimbang. Pero of course, mas accurate pa rin. Kaya nga tayo calorie deficit, di ba? Hindi tayo pwede manghula ng calories ng food natin. Kaya kahit di ako nagtitimbang, nag-check pa rin ako sa Google. Oo, Google po yung ginagamit ko. Maganda yung MyFitnessPal, kaso medyo nahirapan ako doon kaya Google na lang. So yun, tinitignan ko pa rin kung yung food na available ba ngayon is mataas sa calories. Pag mataas sa calories, kahit kahit tinatamad ako, titimbangin ko. Pero kung alam ko naman na maliit sa calories, medyo lilimit ko na lang siguro or depende sa calorie na food. Yun. So, okay lang naman tamarin. Piling ko para sa akin. Yun. Kasi based sa experience ko. Baka, minsan kasi, dumadating yung time na, yun, medyo nakakapagod magtimbang. Yun. Sa akin lang po yun, ha? Sa akin lang. Opo. Yun. Salamat! Number 9, second to the last. Lagi kong sinasabi yung fasting. Napaka-importante ng fasting, guys. Yun, lalo na sa journey ko. Napaka-importante. Kasi ako yung tipo ng tao na, halimbawa, sa buong araw, iisipin ko na kagad kung ano yung lunch ko. Iisipin ko na kagad kung ano yung dinner ko. Pati yung pagka-dinner ko, iisipin ko kung ano yung ulam kinabukasan. Ganun kasi ako Nung nag-fasting ako, na-limit ko yun.
So, eto hanggang dito lang ako, ganyan lang. Eto lang, hanggang ganito lang yung pwede kong kainin kasi hanggang ganitong time lang ako. Malaking tulong yung fasting sa lalo na dun sa mga influencer nga or yung mga content creator na napapanood ko, sinasabi na yung sa fasting talaga is syempre, makakatulong yun para mas mahabang time na ma-burn ng katawan natin yung mga fats natin, 'di ba? Kasi yung ginagamit nilang energy, 'di ba? Kapag nagfa-fast tayo. So, yun, siguro gagawa ko ng video ng mas malawak pa tungkol doon. Pero kung nagka-calorie deficit po kayo, try nyo lang mag-fasting. Madalas na ginagamit is yung 16-8. 16 hours fasting, tapos 8 hours eating period. Doon mo lahat ipapasok doon sa 8 hours na yon yung need na calorie intake mo for the day. Number 10, nandito na tayo. So, yon, pinaka-importante para sa akin. Kilalanin mo yung sarili mo, kilalanin mo yung katawan mo, kasi napakataliw ng katawan natin. Alamin mo kung ano ba yung mag-work sa'yo, kasi meron mga times na meron ako mga sinunod na nag-work sa iba, hindi nag-work sa akin. So, tayo pa rin talaga yung matututo sa sarili natin. Huwag tayong matakot na mag-explore. Basta hindi tayo mapapahamak ha. Huwag naman yung kung ano-anong iniinom na hindi tayo sure na kung safe pa sa atin. Kaya dapat nga, sabi ko, di ba, magpakonsulta pa rin. Kasi mas maganda pa rin yun. At least meron talaga tayong guidance ng mga professional. Di ba? Pero yun, kilalanin mo yung sarili mo. Ako, sa 1 month na experience ko na to, masasabi ko na kahit pa paano kaya ko nang laruin yung ginagawa kong weight loss journey na to or yung diet ko. Ganyan. Kasi alam ko na yung sarili ko. Kumbaga, dumadating na nga rin ako sa time ngayon na hindi na ako masyadong OA katulad dati. Di ba nga, sabi ko kaya nga ako nag-crash diet kasi natatakot ako na lumagpas sa calorie intake ko. Pero ngayon alam ko na yung katawan ko eh. Alam ko na meron na akong mga techniques din na ginagawa at pinag-aaralan pa. Of course, pag halimbawa na parami yung kain ko, ganyan. At i-share ko yan sa inyo sa susunod naman, kung ano yung mga techniques na ginagawa ko. Pero, hindi po porket umepekto sa akin, is epekto sa inyo. Pero pwedeng maging guidance, di ba? Try nyo lang po. Wala namang mawawala. 'Di ba? Kung sakaling hindi umepekto, okay, at least na try. Kung sakaling umepekto, the goods. 'Di ba? Ayun. Sana po is umpisahan nyo na kung nagdadalawang isip ka pa, nagtatatlong isip, umpisahan mo na be. Hindi lang naman to para pumayat, para umano. Para rin to mas maging healthy tayo, 'di ba? Lalo na napakaraming sakit na dumadating sa paligid, 'di ba? 'Yun. Para to, hindi lang to para sa ibang tao, higit para sa atin. Okay? So, yun lang. See you next video. Bye!